Paano anya yan, Mr. Maravillas? Nabasa mo yung balita anya ngayon? Yung survey ng Social Weather Station na ang sabi, 41% ng mga Filipino ang nagsabi na yung quality ng kanilang buhay hindi man nabago. Hindi anya nabago daw. Tapos yung 30% nagsabi, lumala pa niya yung buhay namin. Di ano anya, BBM pa rin tayo. Of course po, BBM tayo. Kailangan kasi sama-sama tayo na babangong muli para sa bagong Pilipinas. Ito kasing mga nagsabi na lalong lumala yung kanilang pamumuhay po. Ayaw kasi ninyong sumama. Hindi magbago yung inyong mindset. Negative pa rin. Di ba sabi ko po sa inyo, mga kababayan, magbabago ang buhay natin. Depende yon sa inyong mindset. Pag ang mindset mo laging negative, laging mindset ng mahirap, talagang maghihirap ka niyan. Ganon kami noon. But of course, mga kababayan, yung ating gobyerno hindi po nagpapabaya. Kaya nga po, tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng ayuda, tulong ng ating Pangulong BBM, saka si Martin Romualdez, sa mga mamamayang Filipino sa buong Pilipinas. Kasi unang-una po, 2 years pa lang sila, yung buhay ng mga Pilipino po, sinira ng mga dilawan, mga kababayan, for more than 30 years. Ikandado pa po ni Maudigs noong pandemonyo yung ating ekonomiya. Kaya dumapa. Nagpaloko sa mga globalista. Tapos in 2 years po, aasa kayo na mamamagic agad ng ating Pangulong Bongbong Marcos na marireverse niya yung kalagayan ng pamumuhay ng mga Filipino. More than 30 years na sinira. Nasaan ang hustisya dyan, mga kababayan? Kaya ito po yung balita, 41% of Filipinos think their quality of life had changed in 12 months, sabi ng SWS. Ayan po. More Filipinos feel quality of life declining. Kaya nga po, ang magpinsang Marcos Romualdez po, walang tigil sa pagbibigay ng serbisyo. Yan Romualdez Labs, PBBM's initiative as Bagong Pilipinas Serbisyo Fair rolls to Isabela. Di ba mga kababayan, tuloy-tuloy ang tandem ng magpinsan kasi alam nila ang kalagayan ng ating mga mamamayang Filipino. Habang si Inday at saka yung tatay niya, sige ang tantrums. Dahil po sa issue ng confidential funds at saka doon sa issue ng ICC. Kasi naman na Mr. Maravillas, sinabi ng Pangulo na yung pagbabalik sa ICC ng ating bansa under study. Kaya nataranta yung mag-ama. Pati niya Mr. Maravillas si Senator Bato. Yan kasi sila yung may gawa ng kanilang problema. Hindi man po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kaya si Inday po hindi na makatulong. Di ba? Para umangat yung quality ng buhay ng ating mga mamamayang Filipino kasi basis siya sa confidential funds. Hindi matunawan, mga kababayan, pati yung kanyang mga defenders. Saka ngayon, yung ICC. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo ang full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. By the way, sa mga naghahanap po pala ng clean and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and other airlines
domestic and international, and bills payment po for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos ba mga kababayan? Ayos na ayos ang Mr. Maravillas. So balik tayo po sa ating topic. Walang tigil po yung magpinsan sa siserbisyo para maiangat yung buhay ng ating mga mamamayang Filipino. Ayan po. Pati yung first couple, siyempre, mga kababayan. Nakita ninyo to, PBBM First Lady Marcos welcomes over 1,700 children to Malacanang, leads nationwide gift giving. Di ba, mga kababayan? Ayan po, balik sigla, balik saya, mga kababayan. Ay balik sigla, bigay saya. Nationwide gift giving po siya. Para pati yung mga bata, ma-feel nila ngayong papasok na parating na Pasko, mga kababayan. Ang diwa ng Pasko, di ba? Na-invite nga po tayo ng ating Pangulong Bongbong. Baka magduda po kayo. At totoo po, kahapon, in-invite po tayo ng ating Pangulong BBM. Kami ni Mrs. In-invite po. Nagpasabi sa atin yung Palasyo Malacanang, yung PCO, Presidential Communications Office. Kaya lang po, hindi man kami nakapunta ni Mrs. Bakit niya Mr. Maravillas? May ano po kasi, nagkataon, may nauna na akong commitment po, may appointment akong nauna. Kaya hindi na kami hindi na namin na-honor. Kakaya nga sa ating Pangulo yung invitation ng Palasyo Malacanang para sa Christmas lighting and gift giving. Nandyan sana kami ni Mrs. mga kababayan. Yan po. Di ba? Ang saya-saya ng mga bata. May nauna kaming appointment. May nauna po kaming appointment ni Mrs. Kaya hindi na namin na honor. Totoo niya, Mr. Maravillas. Magsisinungaling ba naman po ako? Di ba? Noong una, na-invite kami ni Mrs. Diyan sa, nakita na ninyo, sa Palasyo Malacanang. At nakadaupang palad natin for the first time. Nakamayan natin for the first time yung ating Pangulo. Kasi during the campaign po, kinakamayan ko sana yung ating Pangulo dito sa amin, sa Bicol. Nabalya pa ako. Tumalsik ako. Malayo. Hindi ko na nakamayan yung ating Pangulo. Afterwards, mga kababayan, last year ba yun? Mga several months ago pa lang yata, na-invite kami ni Mrs. sa sa Bahay Pag-asa sa loob ng Malacanang. Ayun, so nakamayan namin ni Mrs. yung ating Pangulo at nakapagpa-picture-picture. Ito sana yung pangalawang pagkakataon. Yung kahapon, kaya lang conflict doon sa schedule ko, wala Mr. President, sorry po, next time na lang po. Pasensya na po. Ganun talaga Busy people kami ni Mrs. kasi But anyway, ibalikan natin itong sinasabi dito sa survey ng SWS. 41% daw of adult Filipinos think that their quality of life has remained unchanged for 12 months ago. From 12 months ago according to the results ng Social Weather Station Survey. 28% nagsabi na yung quality ng buhay nila gumanda. Then 30% daw ang nagsabi yung quality ng buhay nila lumala. Di sa kanya Mr. Maravillas, anong gagawin natin? Kailangan po na
Sabi nga ng yung namatay na si Deli Atay-Atayan, magsumikap ka. Huwag lahat iasa sa gobyerno. Ang pag-asenso sa buhay po ay responsibility ng bawat isa sa atin. Kailangan tayo gumawa ng paraan. Ika nga, dumiskarte. Pero hindi nangangahulugan mga kababayan yung gobyerno, walang ginagawa. Ito na nga po yung pinapakita natin sa inyo. Alam na alam yan, aware yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man po yan pinagtatakpan ng administrasyon. Welcome po siya itong mga balitang ganito para sila lalo na magsumikap din sa paglilingkod, sa paggawa ng paraan para maiangat yung buhay ng ating mga mamamayang Pilipino na nasira dahil po sa mismanage yung ating bansa for more than 30 years. You see, pagkatapos yung past administration nagpaloko pa sa mga globalista. Ayon, sinara yung ekonomiya dahil sa alam na ninyo, botit pag-take over ng ating Pangulong Bongbong Marcos, recover na po. Di ba? Kaya nga po yung GDP natin umangat ng 5.9%. Mas na mabilis yung pag-angat ng ating GDP, mga kababayan, kaysa sa mga neighboring countries natin. Talo pa natin yung China. You see? Di ba yung ang data? Yun ang rason kung bakit yung magpinsan po. Si Martin Romualdez saka yung ating Pangulong Bongbong Marcos tuloy-tuloy sa pag-iikot sa ating bansa. Ito siya po. Romualdez Lads BBM Initiative as Bagong Pilipinas Servicio Fair Rolls to Isabela. Baka naman niya yung titigan ng dalawa niya, Mr. Maravillas. Itong magpinsan na to, baka naman ma-insecure si Inday niyan. Insecure man talaga po. Ini na nga po kinakamayan siya. Kinakamayan ni Martin. Inisnab si Martin ni Inday. Tapos, binabagbaga ng mga minions niya ni Inday. Sinisira si Martin. Sinasabihan niya nila na mahina si Martin, hindi mananalo. Kung hindi mananalo, bakit pinapansin ninyo? Mismong si Maudig ang bumabanat. Ba't mo papansinin ang isang hindi winnable na politiko? The fact na pinapansin ninyo at walang tigil yung inyong paninira, nakikita ninyo that Martin Romualdez could be the successor. Dapat man talaga, mga kababayan, kasi sinira nga po for 30 years yung ating bansa. So 6 years hindi makakaya ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ma-reverse siya in 6 years. Kailangang another 6 years sa persona po ni Martin. Marcos Romualdez. Di ba? Sunod, Romualdez Marcos. Di ba dapat ganon? Ika niya kasi Mr. Maravillas, gatong ka ng gatong. Kaya niya lalong tumindi yung insecurity. Wala man pong plano kasi malayo pa naman. 4 years away, mga kababayan, yung 2028 presidential election. Sila mandang po ang sigang duda na si Martin naghahanda at malamang siyang basbasan. Sige lang po ang trabaho ni Martin para magtagumpay ang administrasyong BBM. Ito po ang katibayan na sige lang ang trabaho ni Martino. The Bagong Pilipinas Servicio Fair is a testament to President Marcos' desire to immediately assist Filipinos in need. Thus said House Speaker Martin Romualdez, who represented Marcos in the launching of BPSF in Isabela on Saturday, November 25. Kita mo na niya, Mr. Maravillas, imbis na yung Vice President yung paniwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga ganitong bagay, si Martin talaga, si Martin is Speaker of the House. Si Inday po busy sa sa pag-defend ng kanyang tatay
sa possible pagpasok ng ICC. Pang sarili nilang survival ang inaasikaso ni Inday. Paanong i-assign siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos na gawin ang ginagawa ngayon ni Martin? Si Martin, tingnan ninyo, nasa dapat legislative siya. Pero dahil willing talaga si Martin na isupport all the way ang ating Pangulong Bongbong Marcos, o ginagawa na niya yung trabaho ng isang executive. Di ba? Siguro niya, Mr. Maravillas, talaga ginahanda na ni... Hindi ko po alam. Basta, yan ang pinapaniwalaan ng ating yung inutusan po ng ating Pangulo na mag-represent sa kanya. Siyempre po, as a good soldier po, si Martin, matik po yung kanyang reaksyon. Punta agad si Martin doon sa Isabela. Sabi rito, ang administrasyon ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos ay handang tumulong sa lahat ng nangangarap at kumilos para sa mas magandang buhay, sabi po ni Martin Romualdez sa kanyang speech sa Isabela Sports Complex. Ito po ang pangako ng bagong Pilipinas. Isang nagkakaisang pamahalaan na hindi naghihintay, bagkus ay kusang umaabot sa mamamayan upang matugunan ang iyong mga pangangailangan sa mas lalong madaling panahon. Sa serbisyo fair, nagsama-sama ang iba't ibang mga sangay ng pamahalaan upang maihatid at maipaabot ng mas mabilis ang mahalagang impormasyon at serbisyo tungo sa ating sama-samang pag-unlad. Di ba, napakaganda yung mga pananalita ni Martin Romualdez. Wala kang maririnig na pagmumura at sama ng loob sa pang-aapi sa kanya ng mag-ama. Kahit binastos siya doon po sa pagdating ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pagdating nila ng Pangulong Bongbong Marcos galing sa APEC Summit, inisnab siya, kinakamayan niya for reconciliation, gesture of reconciliation kung may mga samaan ng loob. Inisnab ni Inday. You see, iyan po ang tamang leader. Mahinahon, may mabuting kalooban, hindi nagtatanim ng sama ng loob kanino man. Kahit binabanatan ng tatay ni Inday, siya pa yung nag-extend ng pakikipagbalikan, di ba? Para sa unity team. Ayaw ni Inday. Kita ninyo, ang focus ni Martin, talagang serbisyo. Batid po namin na hindi madali sa marami sa atin, lalo na kayong nakatira sa malalayong lugar, ang pumunta at makahingi ng tulong sa pamahalaan. Kaya nga po sa serbisyo fair na ito, ang pamahalaan na po ang lumalapit sa inyo, sabi ni Martin Romualdez. Ang malamang dahil sa pang-aapi ng mag-ama, mga kababayan, kay Martin, malamang mapilitang tumakbo at siyang basbasan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kuhaan ko man lang po yun. Mga analysis ko, wala man akong personal knowledge. Diba? Yung mga, kuhaan ko lang po, mga joke-joke ko lang po siya. Pero ako, personally lang po, kung si Martin tumakbo for president, i-recommend ko po sa inyo talaga. Kasi importante po, ang isang leader ay mahinahon, matalino, kayang humarap sa mga leaders ng mundo. Hindi yung pag may mga importanteng bagay na dapat sagutin, ituturo yung Yusek. Yun ang sasagot po yung Yusek kasi wala siya hindi kaya. Sinaan niya yun?
Huwag ko nang sabihin po sa inyo. May nakita ko na sa balita, tinatanong siya, ikaw niya yung sumagot. Tinuturo yung Yusik, ikaw na niya. Gusto ninyo ng leader na ganon? Palaasa. Umaasa lang sa kanyang mga assistant. Hindi kayang umarap ng siya. Yun ang medyo problema natin mga kababayan pagdating ng oras. Pero si Martin po, palibasa Ferdinand Martin, parang nakuha yung talino ni Apolacay, ni di ba? Na-acquire niya. Kasi hindi ba pwedeng mana? Na-acquire niya tulad ng namana ni PBBM. Na-acquire naman po ni Martin. Yung ganong level ng intelligence, mga kababayan. Palibasaan niya Mr. Maravillas kasi Harvard. Graduate niyang Harvard. Harvard ba si Martin? Hindi ko alam na graduate sa Harvard si Martin. Ay parang nga, di ba nabalita noon kaya nag-donate si Martin doon sa alma mater niya na Harvard at na-kontrobersya pa. Ngayon hindi niya ina-announce, kinalkal ng mga kalaban. What? Kaya po refined yung pag-uugali. Hindi ugaling kalye. Unang-una, yung pamilya po, yung breeding. Maganda yung breeding ni Martin. Kaya talaga si Martin po, statesman siya. Hindi siya pumapatol sa mga masasama yung nilalabas ng bibig. Hindi niya pinapatulan kasi nakakababang puri. Di ba? Ayan man lang po, mga kababayan, baka may amok. Di ba? Dahil po sa insecurity, wala na naman po, mag-tantrums. Ako po si Dante Maravillas, bye-bye po, mga kababayan.